Mag-i-stay lang dapat sila sa bahay ng kuya niya for 1 week. Normal naman yung first 2 nights. Kaso, on the third night, biglang ginising siya ng mom niya at pinipilit siyang umuwi kahit 1 a.m. na. This story came from one of her senders. At the time, pumanaw raw yung mother-in-law ng kuya niya. So, yung kuya niya and asawa nito, kailangan lumuwas papuntang Muñoz, Quezon City para mag-asikaso sa burol. Since walang may iwan sa bahay nila sa Valenzuela, yung sender and yung mom niya were asked to stay there for about a week. First night, normal naman. Second night, peaceful pa rin. Pero nung third night, everything changed. Past 12 a.m. na raw noon nang bigla siyang ginising ng mom niya. Sabi ng mom niya, nananaginip daw siya ng masama. Pero dahil sobrang antok pa ni Sender, hindi niya masyadong pinansin. Nakabalik pa nga siya sa tulog. Pero after a while, ginising ulit siya ng mom niya. And according to our sender, first time niyang makita yung mom niya na ganun. Kasi mahinhin daw talaga itong tao. Hindi siya usually aggressive. Hindi siya yung tipo na biglang magtataas ng boses. Pero that night, pilit siya ng pilit na gumising. Paulit-ulit niyang sinasabi na nananaginip siya ng masama. At habang tumatagal, mas lumalakas yung boses niya. Mas nagiging aggressive. Si Sander nakahiga pa rin, half asleep and hindi pa niya fully naiintindihan kung ano yung nangyayari. It seemed like 30 minutes daw siyang pinipilit gisingin ng mom niya. Hanggang sa finally, mas nagising na siya. And doon niya naintindihan kung ano talaga yung sinasabi ng mom niya. Pinipilit siya nitong umuwi immediately. Tiningnan niya yung phone niya again, 1 a.m. na ng madaling araw. Pero yung mom niya, tuloy pa rin sa pagpilit. Sinabi niyang kailangan na nilang umalis. Kailangan na nilang umuwi at kung hindi pa rin siya babangon, iiwan siyang mag-isa sa bahay ng kuya niya. Doon na talaga kinabahan si Sender kasi hindi lang unusual yung behavior ng mom niya. Iba na rin daw yung feeling niya. Parang may heaviness. And parang hindi niya kilala yung taong nasa harap niya. So kahit antok pa siya, tumayo na lang siya and sumama pa uwi. Hindi na siya nakipagtalo. Habang palabas sila ng bahay, nauna siya sa gate. Yung mom niya naman, naiwan sandali para ikandado ito. And habang hinihintay niya yung mom niya, may napansin siya. Sa batok ng mom niya, may mark. Tinignan niya ng mabuti and according to the sender, sure daw siya sa nakita niya. Parang cross yung shape. Nasa batok mismo ng mom niya. Hindi siya nagsalita, pero tumayo raw talaga yung balahibo niya. Pinilit na lang niyang baliwalain habang naglalakad sila papunta sa sakayan. And habang lumalayo sila sa bahay, napansin niya na unti-unting bumabalik sa normal yung mom niya. Yung aggressiveness nawala, yung bigat ng aura nawala rin. Parang bigla na lang siyang naging sarili niya ulit. Doon na sinabi ng sender sa mom niya yung nakita niyang mark sa batok nito. And that was also when her mom told her another detail. Pagkagising daw niya from her nightmare, napansin niya na rin na nagwawala yung aso ng kuya nila inside the house. Parang may nararamdaman pero hindi nila alam kung ano. Nakauwi naman sila ng maayos that night and after that, naging normal na ulit yung mom niya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ni Sender yung nangyari. Iniisip pa rin niya, what if hindi siya sumama? Or what if hinayaan niya yung mom niyang umalis mag-isa? Kasi that night, hindi niya alam kung ano yung meron sa bahay na yun. Ang alam niya lang, may something na nagpapaalis sa kanila.